Ito ang dapat paghandaan ni Herlyn Budol na candidate, and she is no other than Diana Maki. So, pag-uusapan natin ngayon ang 7 reasons kung bakit siya ang probably the strongest competitor of Herlyn Budol na pwedeng nakawin ang kanyang inaasam-asam na Miss Grand Philippine title sa Binibining Pilipinas 2022. Sa isang pangarap, pwede itong manakaw ng iba. At kay Herlyn Budol, pwede itong mangyari sa kanya dahil ang isa sa mga pinag-uusapang candidates sa Binibining Pilipinas 2022 ay si Diana Maki. So, aside from Herlyn Budol, siya din ang pinag-uusapan ng lahat, na medyo hindi kasi napapansin dahil lahat ng mga pageant fans nakatutok kay Herlyn Budol. Pero lingid sa kaalaman ng lahat na merong mga malalakas na candidates. At ang uunahin natin na pag-uusapan dito sa vlog na ito is Diana Maki. And sa topic natin about sa kanya, I hope na walang bashing na magaganap sa akin. Please don't bash me because we are going to talk about yung 7 reasons kung bakit malakas ang kalaban na ito para kay Herlyn Budol. Parang she will be her greatest competitor. So, yan po, yung disclaimer po natin is the views, opinions, and ideas of this vlog does not reflect the image of the content creator and yung image din ng The Story of Anthony channel. So, wala nang patumpik-tumpik na mga kaibigan, mga kaistorya. Here are etong mga 7 na reasons. So, meron akong nailista dito ulit. And let us begin with yung pinaka-first, nabanggit ko kanina. Ayan po. She is probably the strongest na candidate for Binibining Pilipinas 2022. She may not have the extensive na experience, pageant experience, exposure, pero malakas yung aura niya, tsaka yung, alam mo yun, yung parang vibe niya na baka masungkit niya yung Miss Binibining Pilipinas International Crown. Kahit na medyo lumagpak siya ng konti, ayun, baka mapunta sa kanya yung Miss Grand Philippines Crown na considered na second place dito sa Binibining Pilipinas 2022. And sa lakas ng kanyang vibe, marami ang medyo nai-intimidate na sa kanya. It's because iba yung parang intensity kapag andun siya. Tapos, mas nilalapitan siya ng mga camera. So, aside from si Herlyn Budol na she is the most popular, eto, popular din siya sa kanyang paraan. So, kung mapapansin nyo yung mga pageant fans, lumalapit din sa kanya, yung mga camera. So, lahat nasa kanya din yung focus. So, hindi lang lahat na kay Herlyn Budol, kundi yan. So, parang complete package kasi si Diana Maki. Yung number 2 naman is, eto ang isa. She is Nawat's choice. So, yan yung picture, yan yung reason kung bakit siya ang pwedeng magnakaw ng dream ni Herlyn Budol na masungkit ang Miss Grand Philippines Crown. She is Nawat's choice. So, ang ibig sabihin is subjective siya, basing from Nawat's choice. Hindi yung sinasuggest mo kay Nawat para magustuhan niya. Ando na yun eh, gusto na Nawat si Diana Maki para mag-represent ng Philippines sa Miss Grand International. And yes, malay mo nga naman, kapag manalo siya or nakuha niya yung Miss Grand Philippines na title, malaki din ang chance ng Philippines na magkaroon tayo ng first ever crown, golden crown sa Miss Grand International. So, hindi pa tayo nagkakaroon ng ganitong crown, and if ever she will be our representative, magandang chance din ito para sa Philippines. So, ayan, she is Nawat's choice. And ibang-iba talaga ang kanyang vibe, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa Miss Grand International Crown. At pinost talaga ni Nawat sa kanyang official Facebook page. So, ayan, iba yung aura talaga niya. And number 3, speaking of aura, she is probably the face of Binibini. So, yan yung equivalent ng Miss Photogenic na pwede niya makuha sa edition ng Binibining Pilipinas.
Kaya hindi mo talaga maipagkakaila na ibang klase talaga yung ganda niya. Hindi yung ganda na parang okay lang, sakto lang, hindi. Kapag makikita mo yung face niya, tapos mapapaisip ka, tapos titignan mo ulit siya. Tapos yung iba, wow, ganda naman niya, parang Barbie doll. Barbie doll, very sweet, very classy, regal. Ayun, very queenly yung itsura niya. Bagay na bagay sa kanya na magkaroon ng corona. And kung titignan mo yung itsura niya, hindi lang siya pang beauty queen aura. Siya yung isang queen na pwedeng magdala sa buong pageant, magdala sa buong cause or advocacy. Kasi nga, pwede niyang gamitin yung face niya para magkaroon ng ibang influence, ibang inspiration sa mga younger generation na parang ang ganda ng itsura niya tapos ang ganda rin ng ginagawa niya. Marami may inspire sa kanya and mamamotivate by just using her face alone. So, yes, hindi na ako magtataka kung siya ang mananalo bilang best in or Miss Photogenic. So, yon number 3, photogenic. And then, yung number 4 is well-trained. Makikita mo, in every angle sa kanyang picture, yung body posture niya, the way she pose, the way she play with the camera. Tapos, alam mo na, binabagan niya yung face niya sa katawan niya. Marunong na siyang makipaglaro sa camera, kahit na candid picture, laging nakaganon siya. Alam mo yun, yung marunong siya mag-aura, tapos yung kanyang pasarela, natitrain na rin siya, tapos alam na niya kung paano bumanat sa question. Currently being trained siya para mas huminog pa, kaya nakakatakot siya, hindi lang sa face value, kundi malaki yung potential talaga niya na pwede niyang pataubin yung mga ibang front runners sa competition na ito. She is a complete package. Parang walang sabit sa kanya, walang patapon sa mga qualities na pwede makita mo sa kanya. So, she is not an ordinary candidate na pwede mong i-echepwera. So, lahat ng mga pageant fans, lahat ng mga pageant enthusiasts, makikita mo, siya ang isa sa mga top 10 favorites nila or even top 5 favorites nila para sa Binibining Pilipinas 2022. So yes, isa siya sa mga favorites dahil well-trained yan. And tingnan natin sa finals na kung ano pa yung pwedeng maibubuga niya. Yung number 5 naman is hindi lang siya pang beauty pageant, hindi lang siya maganda, hindi rin lang siya na what's choice, kundi isa din siyang celebrity. So, ang isa sa mga nagpakilala sa kanya or nagpalawak ng kanyang fanbase was when she joined PBB. So, isa siya sa mga housemates ni Kuya. And yung time na yon, syempre, simple-simplehin lang yung aura niya. Kaya parang yung iba is wala sa kanilang idea na sumasali siya sa mga pageants. And being a celebrity, malaki yung factor ng kanyang fanbase. So, hindi lang si Herlyn Budol ang may malaking fanbase, kundi pati na rin si Diana Maki. And yung mga fans ni Diana Maki is silent lang sila, pero iba silang kumilos pagdating sa pag-promote ng kanyang mga pasabog. Meron din silang kanya-kanyang style na nagpapasabog sa kanyang new attire, OOTD, yung mga makeup niya, yung mga styling niya, yung mga trainings. So, Herlyn should also watch out for this celebrity turned aspiring beauty queen. So, ayan, she is a celebrity na kung saan marami din siyang mga followers sa Instagram, Facebook page. O, diba? And aside from that, punta naman tayo sa number 6. So, as a
as a celebrity, na-expose na siya sa mga public engagements, nag-guest siya, nakikita mo siya na medyo nag-a-appear sa mga ibang shows. So, having a good communication skill is an advantage for her dahil sanay na siya na makipag-chikahan in public. Tapos, pwede rin siyang maging host. Maganda yung very articulate siya sa pananalita and sa pakikitungo sa mga public. Kaya naman, hindi maikakaila na pwede siyang sumabak sa Q&A. And hinahasa further yung kanyang pagbanat sa mga choice of words sa Q&A. It's because importante rin na dapat may strategy ka sa pagbanat sa mga question and answer portion sa Binibining Pilipinas. And being a good communicator, ine-enhance din niya yung connection niya sa mga audiences para mas may laman tsaka mas may hugot yung mga sagot niya. And under yan, part din yan ng training niya sa isang pageant camp. So, kapag bumuka yung bunganga niya, pinapakita niya na hindi lang siya pang face lang, kundi meron din siyang face with character, o diba? Face with personality, tsaka meron talaga siyang maibubuga. So, ayan, meron siyang good communication skills. Tapos, hindi rin niya kailangan ng interpreter kasi sanay na din siya na magsalita ng wikang Ingles. So, ayun guys, ang advantage niyang isa. Tapos, yung number 7 naman is she is a model. So, bilang isang model, kung sa face value ang ating pag-uusapan, pwede siyang maging editorial kasi her face alone can sell a lot of products, especially mga garments, mga beauty products or skincare products, tapos yung mga apparel, tapos siya yung nagmamodel. So, pasok na pasok siya sa mga modeling world. And speaking of which, yung editorial naman, makikita mo na kapag nag-post siya, if ever she will be in front of the cover magazine, alam mo na pang fashion show din, tsaka naaangkop din yung facial features niya as a professional model. So, eto yung experience niya, tsaka yung isang racket niya na kung saan pwede niyang gamitin sa pageantry. Marunong siyang mag-pose, marunong na siyang mag-catwalk, okay na rin yung kanyang exposure sa modeling industry, yung kanyang photo shoots. So, alam mo na very experienced siya, tapos alam niya yung mga do's and don'ts sa pagpapapicture. Professionally wise, she is very, very competitive. Kapag alam niyang nasa photoshoot siya, dapat yung shoot niya is perfect. Dapat yung shoot niya is dapat magkaroon ng market and masasatisfy yung mga editors ng magazine. Tapos masasatisfy yung mga brands para magkaroon sila ng maraming sales dahil sa kanyang mukha. So, yan yung isang advantage din ni Diana Maki. So, here are the 7 reasons kung bakit siya ang isa sa mga pinakamalakas na candidates that Herlyn Budol should watch out. And aside from watching out for her, dapat tignan din niya yung mga perfect strategies ni Diana Maki para ma-adapt din Herlyn Budol. Tapos, idagdag niya sa kanyang current strategy para mapataas yung chance niya na magkaroon ng podium finish sa Binibining Pilipinas 2022. And sa akin naman, ang pwede kong mai-advise kay Herlyn is since marami siyang ka-competitor na malalakas, hindi lang si Diana Maki, practice lang ng practice kagaya ng mga ina-advise sa kanya. Dapat she would learn how to transform, adjust, and i-deadma yung mga bashers. Because in this way, magkakaroon siya ng positive na vibe tsaka determination na makatapos sa pageant na ito with flying colors. So, nagpapasalamat din siya sa mga supporters niya because andyan si Wilbert Tolentino na maraming kilalang mga designers, mga nagtitrain sa pageantry para makatulong si Herlyn Budol at maiahon ang kanyang socio-economic status together with her family. So, yan po yung pwede nating i-observe na isa sa mga pinakamalakas na competitor ni Herlyn Budol.
So, yan guys. If you love how I vlog, and yes, nag-feature na po tayo ng ibang candidates aside from si Herlyn Budol. Para at least malaman natin kung sino pa yung mga pwede nating ilagay dito sa vlog regarding sa mga potential winners ng Binibining Pilipinas 2022. Kaya, mag-subscribe na kayo dito sa channel ko for more pageant updates and more visual updates. The Story of Anthony Vlogs. Ayan po yung channel ko, The Story of Anthony Vlogs. You can also follow me sa Instagram, The Story of Anthony, sa Twitter, sa Facebook page, and sa Instagram. Nasabi ko na ba lahat? Facebook page, Instagram, Twitter, and TikTok pala. The Story of Anthony. Kaya, may always advice sa inyo, mga kaistorya. Always stay safe and huwag maging pasaway.